Kabanata 2281. Hinampis ni Cameron ang kamay ni Waylon at inilayo ang kanyang mukha. Mukhang may ulterior motive ka palagi. Hindi alam ni Waylon kung ano ang magiging reaksyon sa pahayag na iyon. Hinawakan niya ito sa kanyang mga bisig at sinabing, ang gusto ko lang ay ikaw, at iyon ang dahilan kung bakit ako isang taong may lihim na motibo. Oo, kinagat ni Cameron ang bala at sumagot, ngunit namumula ang kanyang tenga. Mabilis siyang kumalas sa pagkakayakap sa kanya at kinuha ang kanyang cellphone. Namimiss ko ang aking ama, kaya tatawagan ko siya para sa isang maikling catch-up. Huwag mo akong sundan. Pagkatapos ay nagmamadali siyang umalis at hindi nang ahas na lumingon. Sumandal si Waylon sa upuan, sinandal ang likod ng kamay sa noo, at tumawa. Talagang magaling siyang mangakit ng iba. 2 araw na nagkulong si Jessie sa kanyang tirahan. Ang kanyang telepono ay naspam sa pamamagitan ng mga email, text message, at tawag sa telepono sa buong araw, at lahat ng mga text message na natanggap niya ay mga malisyosong insulto at sumpa. Nakayuko siya sa sopa, hindi nakapikit para makapagpahinga ng halos 2 araw, at mukha siyang sobrang pagod. Ngayon kahit na ang kanyang mga kapitbahay ay tinatitigan siya ng buong paghamak sa tuwing siya ay lalabas, at hindi na siya maaaring manatili doon. Kasalanan lahat ito ni Ronald. Kasalanan niya ang lahat. Hindi ako pwedeng umupo lang dito at walang gagawin tungkol dito. Kailangan kong gumawa ng paraan para maidirekta ang lahat ng galit ng publiko kay Ronald. Sa pag-iisip ng isang bagay, isang pahiwatig ng walang awa na lamig ang bumungad sa kanyang mga mata. Sa oras na ito, sa ospital, nagsimula na ang contraction ni Freya mula madaling araw, 8 AM na ngayon, at ang mga contraction ay naging mas marahas at hindi mabata. Umupo si Colton sa tabi ng kama at hinawakan ang kamay niya. Nakikita ang mukha nito na namumutla na parang kamatayan sa tuwing may contraction, labis siyang nabahala. Tumingin siya sa doktor at nag-aalalang sinabi, hindi naman gaanong masakit kagabi. Bakit siya naghihirap ngayon? Mangyaring mag-isip ng isang bagay. Walang magawa ang nurse na tumugon, ang panganganak ay laging masakit. Ang kanyang cervix dilation ay 3 cm na lang ngayon, at kailangan naming maghintay hanggang umabot sa 10 cm bago siya makapagsimulang manganak. Bumangon si Colton, 10 cm. Sobrang sakit na niya ngayon, at inaasahan mong titiisin niya ang sakit hanggang umabot sa 10 cm. Wala na bang ibang paraan para matulungan siya sa sakit? Sir, please stay calm. Maaari natin siyang bigyan ng epidural para maibsan ang sakit. Tumango siya. Pagkatapos ay ihanda ito kaagad. Pagkasabi noon ay pinunasan niya ang mga butil ng pawis sa noo ni Freya at mamulong, Freya, tiisin mo lang sandali. Magiging maayos din ang lahat sa lalong madaling panahon. Napatingin si Freya sa kanya. Hindi mo kailangang manatili dito kasama ko. Hinawakan niya ang kamay niya. Hindi, kailangan kitang bantayan. Tiniis niya ang biglaang paghihirap. Ayokong makita mo ako sa ganitong kalagayan. Please, lumabas ka muna. Pinipigilan ni Colton ang pagtawa. Dapat mas alam mo ang mga nangyayari ngayon. Bakit mo pa pinapahalagahan ang iyong imahe? Nagalit siya agad. May pakialam lang ako. Hinaplos ni Colton ang pisngi niya. Pero wala akong pakialam doon. Nagulat si Freya at nakalimutan ang sakit sa loob ng 1 segundo. Habang naghahanda ang nurse para sa epidural injection procedure, agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Colton nang makita ang karayom. Sandali lang. Sigurado ka ba na ito ang epidural procedure? Ipinaliwanag ng nurse, oo, kailangan nating itusok ang karayom na ito sa kanyang gulugad at iturok ang pampamanhid. Hindi iyon ang punto ko. Napakahaba nitong karayom. Sigurado ka ba dyan? Nakatagilid na sulyap sa kanya ang nurse dahil naiirita na ito sa kanya simula pa ng madaling araw. Sir, ikaw ba ang profesional dito? O kami? Nabulunan si Colton sa sarili niyang mga salita. Hindi alam ni Freya kung paano magre-react. Colton Goldman, itikom mo ang iyong bibig. Nakakahiya ka. Huminga ng malalim si Colton at tumango. Okay, ituloy mo na lang. Nang iturok na ng anesthesiologist ang karayom, hindi napigilan ni Colton na babalaan ang mga medical staff na naruroon. Mas mabuting mag-ingat ka, huwag mo siyang sasaktan. Sa pagpasok ng karayom, sinimulan agad ni Colton na aliwin si Freya. Parang mas kinakabahan siya kaysa sa kanya. Hindi ito masakit, ito ay magiging mas mahusay, at ang lahat ay magiging maayos sa lalong madaling panahon. Natigilan si Freya. Hindi pa nga ako sumigaw sa sakit, sino kaya ang nasasaktan dito?
Pagkatapos ng pag-iniksyon, hindi na gaanong matindi ang pananakit, at sa wakas ay nakahinga na si Freya. Dinalhan siya ng nurse ng gatas at tsokolate. Kailangan mo munang kumain ng isang bagay upang mapunan ang iyong lakas at lakas. Kabanata 2282. Kinuha ni Colton ang gatas mula sa nurse, pinunit ang carton para kay Freya, ibinuhos ito sa tasa, at iniabot sa kanya. Matapos inumin ni Freya ang gatas, binalatan niya ang pakete ng tsokolate para sa kanya at inihatid ito sa sulok ng kanyang bibig. Siya ay medyo natakot noong una, ngunit pagkatapos makita na si Colton ay tumatakbo ng kaliwat kanan sa ward para sa kanya, bigla siyang napatawa. Tinitigan siya ni Colton. Anong tinatawa-tawa mo? Ako ang nasasaktan dito. Bakit mas nababalisa ka kaysa sa akin? Nasasaksihan ko kung gaano kasakit ito para sa iyo. Hihinto na tayo sa paglilihi pagkatapos maipanganak ang batang ito. Natigilan si Freya na parang hindi niya inaasahan na sasabihin niya iyon. Ang mga lalaki ay hindi kailanman sumailalim sa panganganak, kaya natural lamang sa kanila na hindi maranasan ang sakit ng panganganak. Kaya, sa ilang mga lalaki, gaano man ito kasakit, ang panganganak ng isa pang bata ay hindi dapat maging isang isyu. Ngunit gaano karaming lalaki ang talagang nagmamalasakit sa damdamin ng mga babae at sa takot na kanilang nararanasan sa kanilang unang panganganak. Pinutol ni Colton ang kanyang iniisip. Ano ang iniisip mo? Ngumiti si Freya. Salamat. Hinawi ni Colton ang mga hibla ng buhok na nakadikit sa kanyang noo. Makinig ka sa doktor. You have to reserve your strength, kaya wag na tayong mag-usap. Mga 10:30 AM, sa wakas ay nanganak si Freya ng isang sanggol na babae sa delivery room. Gayunpaman, dahil ito ay isang premature delivery, ang sanggol ay inilagay sa isang incubator sa kapanganakan. Si Colton ay nasa tabi ni Freya sa buong proseso upang samahan siya at saksihan ang proseso. Hinubad niya ang disposable surgical cap at samandal sa dingding sa koridor nang nagmamadaling dumating si Maisie. Cole, nanganak na ba si Freya? Dumating sina Nolan at Waylon sa likuran niya. Tumango si Colton. Oo, ito ay isang maliit na prinsesa. Nagulat si Maisie nang makita niya ang suot niyang damit. Nandyan ka ba para samahan siya sa buong proseso? Tumango ulit siya. Napangiti siya. Good boy. Ang iyong katapangan ay isang bagay na dapat tingnan ng lahat ng lalaki. Sige, dapat manatili ka rito at alagaan si Freya. Pupuntahan ko ang aming munting prinsesa kasama ng iyong ama. Pagkatapos ay dinala niya si Nolan sa neonatal intensive care nursery. Humakbang si Waylon. Cole, congratulations. Hinampis siya ni Colton ng mga kamao at saka ngumiti. Hindi ako makapaniwala na may anak na talaga ako ngayon, at nandoon ako para masaksihan ang buong bagay. Napangiti si Waylon. Ang isang anak na babae ay mahusay. Mas maganda pa kung kasing masunurin niya si Didi. At huwag nating kalimutan na magpinsan na si Didi. Kung gayon, ano ang tungkol sa iyo? Tumawa ng malakas si Waylon. Hindi naman ako nagmamadali sa ngayon. Dapat hinihimok mo muna si Daisy. Siya yung nagpakasal bago kami dalawa. Achoo, tumikim si Daisy na nag-e-ensayo ng script. Nakasuot siya ng padded jacket at nakatayo sa snow shooting ng eksena ngayon. Ang aktor na gumanap bilang Zenos Yates ay si Howard Lindholm, isang lalaking may matatag na kakayahan sa pag-arte at nanalo ng lahat ng mga parangal na best actor na makukuha sa entertainment industry bago ang edad na 40. Inabutan ni Howard si Daisy ng isang tasa ng mainit na tsaa na dinala sa kanya ng kanyang assistant. Halika, uminom ng mainit na tsaa para magpainit. Kinuha ito ni Daisy sa kanyang mga kamay. Salamat. Napatingin si Howard kay James, na nakatayo hindi kalayuan sa pinangyarihan. Ang batang iyon ay may ilang potensyal, ngunit ang kanyang mga kasanayan sa pag-arte ay medyo wala pa. Noong si Howard ay umaarte sa kanya, nakatanggap si James ng ilang mula sa direktor. Kaharap kasi ni James ang isang artistang ganoon kataas ang kalibre kaya normal lang na hindi siya makapag-perform paminsan-minsan. Napangiti si Daisy at sinabing, malaki ang naging improvement niya kumpara noon, at naniniwala ako na gagampanan niya ng maayos ang role na ito. Tumango si Howard. Matapos kunan ng pelikula ang kalahati ng mga eksena, bumalik si Daisy sa kanyang trailer. Nakaupo si Noel sa kotse at nagbabasa ng magazine. Buong araw mo akong hinihintay sa trailer ko, araw-araw. Hindi ka ba naiinip? Isinara niya ang magazine at ipinatong siya sa kanyang mga hita. Walang magiging boring basta ikaw lang ang hinihintay ko. Pinulupot ni Daisy ang kanyang mga braso sa kanyang leeg. Napanood mo ba ang eksena ko ngayon? Kinurot niya ang baba niya. Oo naman.
Ang aking asawa ay mukhang kaakit-akit at mahusay kapag siya ay nasa harap ng kamera. Kahit ang makikinang na puting tanawin sa paligid ay hindi makakalaban sa iyong kagandahan. Kabanata 2283. Nagulat si Daisy at napatawa. Hinihiling ko sa iyo na bigyang pansin ang dula, hindi ako. Hinalikan siya ni Knowles sa pisngi. Pinagtuunan ko ng pansin ang pagbaril at ikaw. Isang pahiwatig ng pagiging palihim ang sumili sa mga mata ni Daisy, at ipinasok niya ang kanyang nagyayelong mga kamay sa damit nito. Sumirit siya at hinawakan ang mga kamay niya. Okay, nasaran ka ng loob, hindi ba? Nagkunwari siyang naagrabyado. Ang lamig ng kamay ko. Niyakap siya ni Knowles at idiniin ang labi nito sa pisngi niya. Ang lamig ba talaga dyan? Tumango siya. Ibinaon ni Knowles ang mukha sa leeg niya. Kung gayon gusto mo bang magpainit? Naging alerto si Daisy, hinawakan ang kanyang mga pisngi sa kanyang mga palad, at seryosong sinabi, nasa isang site kami ng paggawa ng pelikula, kaya mas mabuting huwag kang gumawa ng kahit ano sa akin dito. Ngumisi siya, mukha ba akong ganoong tao? Biglang nakatanggap ng text message si Daisy sa kanyang cellphone. Inilabas niya iyon, sinulyapan ang nilalaman nito, at mukhang nagulat ito. Si Freya ay nanganak, at ito ay isang sanggol na babae. Ipinatong ni Knowles ang kanyang palad sa kanyang patag na tiyan. Kung gayon, kailan natin magkakaroon ng ating munting prinsesa? Namula siya. Ito, hindi ito isang bagay na makukuha ko dahil lang sa gusto ko. Tumugon siya ng isang Kung gayon kailangan kong ipagpatuloy ang pagsusumikap. Pagkatapos ay nakaramdam sila ng kaguluhan na nagmumula sa labas ng trailer at lumabas sa trailer. Ang kalangitan na mukhang maaliwalas ilang minuto ang nakalipas ay madilim sa sandaling ito, at ang mga tripulante ay kailangang huminto sa pagbaril, ipak ang lahat ng mga props, at lumikas. Nagtaas ng ulo si Daisy. Mag-snow ba? Napakunot ang noo ni Knowles habang dose-dose ng mga posibilidad ang tumatakbo sa isip niya. Lumapit sa kanila si Shannon. Daisy, Mr. Knowles, isang malaking blizzard ang nalalapit, kaya kailangan nating lumikas kaagad pababa ng mga bundok. Tumango si Knowles, Director Fallon. Isang crew ang sumugod sa kanila. Lumingon si Shannon. Anong mali? Paliwanag ng crew assistant, nasira ang isa sa mga sasakyan namin. Hindi natin mapapaapoy ang makina nito. Dalhin mo ako doon para tingnan. Sinundan ni Shannon ang katulong at sumigaw sa mga tauhan sa paligid, lahat, mag-impake na kayo at magmadaling bumaba ng bundok. Huwag mag-antala. Oo, Director Fallon. Napatingin si Daisy sa silang bus sa hindi kalayuan. Ito ang sasakyang sinakyan ng mga tripulante nang umakyat sila sa kabundukan. Naunang umalis ang lahat ng mga artista pagka-impake nila ng lahat ng gamit nila pabalik sa kanilang mga trailer. Ilan lamang sa mga tripulante ang kailangang manatili dahil sa pagkasira ng bus. Ang bawat sasakyan na nasa pag-aari ng crew ay inayos upang magkasya sa isang tiyak na bilang ng mga tao, o kung hindi, ito ay ma-overload. Kaya, halos lahat ng mga sasakyan ay ganap na okupado ng mga tauhan at mga gamit ng crew. Si Shannon naman, hiniling niya sa kanyang katulong na pamwesto at sumakay sa kanyang sasakyan. Sa halip na sundan sila pababa ng bundok, nanatili si Shannon sa pinangyarihan upang tumulong. Napalingon si Daisy. Knowles, bakit hindi natin hayaan ang ilan sa kanila na makapasok sa ating trailer? Napakalawak naman, di ba? Dapat itong kasya sa 7 hanggang 8 tao. Kumunat ang noo ni Knowles. Pwede itong magkasya ng 7 hanggang 8, pinakamarami. 5 tao pa rin ang hindi magkakaroon ng paraan pababa ng bundok. Napakagat siya ng lobby at nagpatuloy. Iyon ay magpapahintulot sa isang malaking grupo ng mga tao na lumikas muna. Nilinggan siya ni Knowles. Sige, umalis ka na sa kanila. Mananatili ako sa likod at hahanap ng ibang daan pababa. Hindi, mananatili ako sa tabi mo kung nasaan. Come on. Tigilan mo na ang kalokohan. Hindi ako naglalakaw dito. Pagkatapos sabihin niyon, naglakad si Daisy patungo sa mga tripulante at iminungkahi, Director Fallon, bakit hindi ka muna bumaba ng bundok sa aming trailer? Mananatili tayo at hahanap ng ibang daan pababa. Medyo nagulat si Shannon. Ilang tao ang makukuha ng iyong trailer? Sumagot siya, may silid para sa 8 tao, kasama ang driver. Tiningnan ni Shannon ang mga tao sa pinangyarihan at sinabing, okay, dapat isama mo muna ni Mr. Knowles ang ilan sa mga tripulante. Samantala, hahanap tayo ng isang lugar na masisilungan. Malapit na ang blizzard. Pagkatapos sabihin niyon, tinanong ni Shannon ang crew,
kung may gustong umalis ngayon, kasya ang trailer ng 8 tao. Nagpalitan ng tingin ang mga crew. 2 hanggang 3 sa kanila ang piniling manatili kay Shannon, at ang iba ay piniling umalis muna. Kabanata 2284. Lumapit si Noel sa kanila. Mananatili ako sa likod upang ang trailer ay magkasya ng isa pang tao. Agad na pinabulaanan ni Shannon, hindi pwede iyon, Mr. Knowles. Dapat umalis ka na kasama nila. Ayos lang. Kaya kung manatili at tumulong. Dagdag pa ni Daisy, mananatili din ako. Naisip ito ni Shannon habang ang mga madilim na ulap sa abot tanaw ay padilim ng padilim at nagsimulang takpan ang kalahati ng kalangitan. Nang makitang wala na siyang gaanong oras para mag-isip tungkol dito, nagngangalit siya at tumango. Okay, susundin natin ang plano. Matapos ayusin ang lahat ng tao sa trailer, 2 tripulante ang naiwan, at ang iba pang crew ay umalis. Sumakay si Noel sa minibus para tingnan ang kondisyon ng sasakyan at saka bumaba ng sasakyan. Ang hula ko ay nasira ang makina. Nalalapit na ang blizzard, at wala nang ibang lugar na mapagtataguan natin dito. Mukhang magdamag lang tayo sa bus na ito. Lumingon si Shannon at tinanong ang 2 pang tripulante, may pagkain ba tayo? Nagdala kami ng tinapay at tubig ngayon, kaya halos hindi na kami makalipas ng gabi. Tumango siya, sapat na iyon. Okay, lahat ay mananatili sa bus na ito ngayong gabi. Samantala, ang iba ay dumating sa hotel sa paanan ng bundok, at ang trailer ni Daisy ay dumating kaagad pagkatapos nila. Nasa eksena pa rin si Direk Fallon at ilang mga tripulante. Darating na ang blizzard na ito. Kung ganito ang kaso, hindi ba sila maiipit sa bagyo? Pagkatapos ng lahat, si Shannon ang direktor at ang taong namamahala sa buong crew, kaya naiintindihan ng lahat ang kanyang pinili na manatili sa iba pang naiwan. Sabi ng isang tao sa crowd, hindi ba napakalaki ng trailer ni Daisy? Are you telling me na 2 lang ang kasya dito habang si Director Fallon at ang iba pa ay nasa eksena pa? Hindi ba niya maibaba ang iba dito habang siya ay bumababa? Na-modify ang trailer niya, at private property ito. Kahit na ayaw kanyang isama, reasonable argument pa rin iyon. Nagpatuloy ang aktres na ng badmouth kay Daisy. Ang pagiging mayaman ay nagbibigay sa kanya ng lahat ng karapatan sa mundo, ha? Maaari niyang dalhin ang mga tripulante pababa ng bundok, ngunit sa halip ay pinatira niya sila. Paano kung may mangyari sa kanila? Dito na lang magtatapos ang proyektong ito. Si Zephyr, na nakaupo sa couch sa lobby, ay napatingin sa babae at nanatiling tahimik. Biglang lumabas si James at pinandilatan ang aktres. Sino lang sa tingin mo ang tinutukoy mo? May nangyari sa itaas, ngunit ikaw ang unang nakatakas sa eksena. Dahil ipinapakita mo ang iyong sarili bilang si Mother Teresa ng modernong panahon, bakit hindi ka bumalik sa kabundukan? Nag-iba ang ekspresyon ng aktres, ngunit hindi siya nagpapigil. James, kung wala kang kahihiyan para turuan ako ng leksyon dito, bakit wala ka ngayon? Oo, wala ako ngayon sa taas. Kaya naman tumahimik ako sa buong prosesong ito. Ngunit tingnan mo, gaano kakawalan Gia. Lumabas si Howard at hinawakan si James. Sige, tigilan mo na ang pakikipagtalo. Mali ba ako? Napailing si James at pinandilatan ng aktres. Hindi ko lang matiis yung attitude na binibigay ng iba. Malinaw na wala siyang lakas ng loob na manatili, ngunit mayroon siyang lakas ng loob na sisihin ang iba pagkatapos ng insidente. Hiniling sa amin ni Direk Fallon na bumalik para sa aming sariling kaligtasan, kaya ang tanging bagay na dapat naming gawin ay ang magpasalamat para doon, sa halip na umupo lamang dito, kumilos tulad ni Mother Teresa o Mahatma Gandhi, at manayra ng ibang tao kapag sila ay kulang, o magkamali. Malungkot at namutla ang ekspresyon ng aktres ng sabay-sabay, na para bang sinaksak siya ng nakakahiyang salita ni James. Hindi nagsalita ang iba. Maaari lamang silang kumilos bilang mga tagapamayapa upang pakalmayan ang kapaligiran sa pagitan ng dalawa. Sa sandaling iyon, lumabas ang crew sa trailer ni Daisy, at tinanong ng assistant ni Shannon, nakabalik na kayong ligtas. Paano si Director Fallon? Nasaan siya? Sumagot ang isa sa kanila, hindi kasya ang kotse sa napakaraming tao, kaya pinili ni na Direk Fallon, Daisy, at Mr. Knowles na manatili sa bundok para sa gabi. Natigilan si Zephyr, at humigpit ang kamay niyang nakahawak sa tasa. Kabanata 2285. Bumangon si Zephyr. Kailan lilipas ang malaking blizzard? Umiling ang isa sa mga tripulante. Hindi namin alam iyon, ngunit mayroong 5 sa kanila, at mayroong isang minibus sa pinangyarihan, kaya maaari pa rin silang makaligtas sa gabi kung maaari silang magtipon sa bus.
Kumaibot-kibot ang masseter ni Zephyr, ngunit hindi siya umimik kahit isang salita. Tumawa si James, sinulyapan ng aktres, at kinutya siya. Oh, gaano kabilas ang ilang mga tao sa pagtama sa kanilang sarili sa mukha. Nagtataka ako kung sino ang taong nakapag-ipon ng ganoong kalaking kumpiyansa para magreklamo at mag-badmouth kay Daisy ngayon lang. Nahiya ang aktres at galit na umalis sa lobby. Nag-cross arms si James at malamig na huminga. Oh dare she pretend to be the Virgin Mary when I'm around. Nang maglaon ng gabing iyon, lalong bumigat ang niebe, at ang malakas na hangin ay sumipol at umuungol. Nakabukas ang mga ilaw sa sasakyan, na pinapanatili ng baterya ng kotse ng minibus. Lahat ay nakasuot ng makapal na may palaman na mga jacket at sinubukang maging malapit sa isa't isa hanggat maaari para sa init. Ang dalawang miyembro ng staff ay nakatulog sa tabi ng isa't isa, at si Shannon, na nakaupo sa tabi nila, ay may thermos mug sa kanyang mga kamay at sinusuri ang script. Nakasandal si Daisy sa balikat ni Knowles habang hawak ni Knowles ang likod ng kanyang kamay. Natatakot ka ba? Umiling siya. Wala akong kinatatakutan basta kasama kita. Humalaklak si Knowles at saka ipinatong ang kanyang baba sa tuktok ng kanyang ulo. Wala na talaga akong magagawa sa'yo. Binuksan ni Shannon ang thermos mug, humigop ng mainit na tsaa, at tinanggal ang kanyang baso. Sa tingin ko ay magpapatuloy ang blizzard ng walang tigil hanggang bukas ng umaga. Napatingin si Knowles sa kanya. Hanggat ang makapal na snow ay hindi nagdudulot ng pagkabigo sa network, mahahanap nila tayo batay sa ating GPS. Mamantong hininga siya at tinakpan ng takip. Sana nga. Biglang nagtanong si Daisy, Director Fallon, nakaranas ka na ba ng ganitong sitwasyon sa buong career mo? Tumawa si Shannon. Oo naman. Mas malala ang na-encounter ko. Kaya lang, mayroon tayong malakas na blizzard sa pagkakataong ito. Pagkatapos ay pinunasan niya ng tela ang kanyang salamin at sinabing, 17 years ago noong una akong naging direktor, at nagtatrabaho pa ako bilang intern sa ibang bansa. Sinundan ko ang isang crew sa Alpine para mag-shoot ng isang dokumentaryo ng bulkan noon. Yung mga dayuhang yun talaga ang bumaril habang nakabitin ang buhay nila. Upang mas mahusay na makuha ang isang mas makatotohanang eksena, itataya nila ang kanilang buhay upang lapitan ang bulkan sa anumang paraan na posible. Gayunpaman, sino? Alam na ang bulkan ay biglang sisubog sa oras na iyon. Ang mga bato ay makikitang lumilipad sa hangin habang ang magma ay bumulwak sa bunganga at bumubulusok sa nakapaligid na gubat na nagdulot ng sunog sa bundok. Bumulwak na ang lava sa paanan ng bulkan. Natigilan si Daisy. Kung gayon, ano ang nangyari pagkatapos nito? Natahimik sandali si Shannon bago nagpatuloy. Noong oras na iyon, mayroong 16 na tao sa aming filmong crew. Nagsimula kaming lumikas nang maramdaman namin ang paparating na sakuna. Gayunpaman, dahil ito ang unang pagkakataon na makaranas ako ng gayong kakilakilabot na kaganapan, napilipit ko ang aking paa nang kami ay tumatakas. Masyadong magulo, at ang panganib ay talagang mabilis na umabot sa amin, kaya halos imposible para sa ibang mga tao na tumatakbo para sa kanilang buhay upang alagaan ako kapag ako ay natapilok at nahulog. Ngunit noong naisip ko na mamamatay na talaga ako, may humila sa akin, at ang taong iyon ay ang punong direktor ng dokumentaryo, si Mr. Beckham. Hinimas ni Knowles ang kanyang baba. Narinig ko na si Mr. Beckham. Tuldok, siya ang pinakasikat na Orient documentary director. Gumawa siya ng maraming dokumentaryo at nanalo ng maraming mga parangal. Tumawa si Shannon. Tama, siya iyon. Speaking of which, siya ang aking tagapagligtas. Kung hindi dahil sa kanya, namatay na ako noon. Tinanong ko siya noon kung bakit siya babalik para iligtas ako. Sinabi niya na siya ang punong direktor ng proyekto at kailangang maging responsable para sa buhay at ari-arian ng lahat ng mga tao sa crew. Ang bawat isa na pumunta sa paglalakbay ay dapat bumalik sa isang piraso, at walang isa man sa kanila ang dapat iwanan. Matapos marinig ang kwento, biglang naintindihan ni Daisy kung bakit pipiliin ni Shannon na manatili at inutusan ang mga tripulante na umalis muna. Ito ay dahil kinuha niya ito bilang kanyang responsibilidad. Siya ang direktor ng proyekto, at kailangan niyang panatilihing ligtas ang lahat sa set. Mahigpit na binalot ni Shannon ang kanyang sarili sa kanyang padded jacket at sumandal sa upuan. Okay, gam-abi na, magpahinga muna tayo. Kabanata 2286. Ang buong gabi ay tahimik para sa ilan ngunit maingay para sa iba. Tulog na ang iba pang mga tao, at si Knowles lang ang gising na gising. Ibinaba niya ang kanyang tingin, tinitigan si Daisy, na nakahiga sa kanyang mga bisig, at marahang sinuklay ang buhok sa kanyang noo gamit ang kanyang mga daliri.
Pumikit siya ng ilang segundo sa yakap nito at natulog ulit. Ngumiti siya at saka hinigpitan ang yakap. Tila naalala ni Knowles ang oras na sinamahan siya ni Daisy sa Octavia, na binabaliwala ang kanyang sariling kaligtasan. Noon man o ngayon, palagi na siyang ganito, kaya nahihirapan itong hindi siya alagaan. Iyon din ang dahilan kung bakit hindi niya maiwasang mag-alala sa kanya. Sa Baseburg, sa ospital, nagising si Freya sa kalagitnaan ng gabi at gustong bumangon sa kama, ngunit itinulak siya ni Colton pababa. Huwag kang gagalaw, kailangan mong magpahinga. Pakiramdam niya ay walang magawa. Pero gusto kong pumunta sa banyo. Kinuha ni Colton ang isang palayok mula sa ilalim ng kama at iniabot sa kanya. Nakaramdam siya ng sobrang hiya at itinuro ang palayok sa kamay nito. Hinihiling mo bang gamitin ko ito? Nang may napansin siya, nagtaas siya ng kilay at ngumisi. Masyado bang nahihiya para habarin ang iyong pantalon? Matutulungan kita dyan. Dapat lumabas ka muna ng kwarto. Kinuha ni Freya ang palayok sa kanya. Hindi man lang siya natinag. Lalong nabalisa si Freya. Lumabas ka. Hindi ko kaya kapag nakatitig ka sa akin. Nag-cross arms si Colton. Nakita ko nang nagsilang ka ng isang sanggol, at iniisip mo pa rin ito. Ikaw, itatago ko ito. Sige, lalabas muna ako. Mag-ingat ka. Takot talaga si Colton na magalit, kaya lumabas siya ng ward at isinara ang pinto, ngunit nakatayo lang siya sa pintuan at hindi na lumayo. Hindi naiwasang ibalik ni Freya ang palayok sa ilalim ng kama, tahimik na bumangon sa kama, at naglakad patungo sa banyo. Nang marinig ni Colton ang ilang maliliit na ingay na nagmumula sa loob ng ward, itinulak niya ang pinto, pumasok sa silid, nakita siyang lumabas ng banyo, at nakasimangot. Suwayan ka talaga, no? Umupo ulit siya sa kama. Hindi mo ba alam na lahat ng babae ay maaaring bumangon sa kama at makalakad ng kaunti ng tuwid pagkatapos manganak? Inilayo ni Colton ang kanyang mukha. Hindi na ba masakit? Namula siya at dirdiretsong humiga, feeling niya wala talaga siyang privacy. Naglakad si Colton sa upuan, umupo, at tinhakpan ang kubrekama para sa kanya. Ngunit diretso ka sa postpartum confinement pagkatapos mong umalis sa ospital sa loob ng ilang araw, tama ba? Bahagya siyang natarante sa tanong ni Colton. Postpartum confinement, bagay ba iyon sa Yar Amor? Tumingin si Colton sa kanya. Sinusunod namin ang mga Slovakia na paraan ng paggawa ng mga bagay dito. Napalingon si Freya, hindi ako kasal sa iyo, kaya bakit ako mananatili sa mga kaugalian ng Slovakian? Nanganak lang ako ng bata. Hindi naman big deal. Biglang natahimik si Colton. Ilang sandali pa ay bumangon na siya. Magpahinga ka muna. Agad siyang umalis ng ward. Pinanood ni Freya ang pag-alis niya, at ang kanyang tingin ay lumipat pababa. Galit ba siya? Unti-unting lumiwanag ang langit, at ang blizzard na rumaragasang magdamag sa Coralia ay tumigil sa umaga. Ang dilaw na minibus ay lubhang kapansin-pansin sa nyebe. Ang bubong nito ay natatakpan ng makapal na layer ng nyebe, at ang mga bintana ay natatakpan ng manipis na layer ng hamog na nagyelo. Kinailangan ng maraming pagsisikap upang buksan ang pinto, at bumagsak ang nyebe sa lupa nang magawa nila ito. Si Knowles ang unang taong lumabas ng bus. Pumikit siya at pinagmasdan ang tanawin sa di kalayuan. Bumaba na rin ang dalawang crew ng sasakyan. Sa wakas ay tumigil na ang nyebe. Oo, pare, ha? May signal pa ang phone ko. Maaari natin silang tawagan para magpadala ng tulong dito. Si Shannon ang huling bumaba ng bus kasama si Daisy at agad na sumulyap sa kanyang relo. Paige, makipag-ugnayan sa iba, at habang nandoon ka, humanap ng sasakyan para ilipat ang sirang kotse pababa ng bundok para sa atin. Tumango ang crew member, na ang pangalan ay Paige. Okay, mahigpit na binalot ni Daisy ang kanyang padded jacket at naglakad patungo sa Knowles. Anong tinitingin-tingin mo? Tumalikod si Knowles, bakit ka bumaba sa bus? Hindi ka ba nilalamig? Nag-cross arms siya. Hindi man lang kayo nilalamig, kaya bakit kailangan kong magpanggap na isang spoiled prinsesa? Ngumiti siya, itinaas ang kamay, at hinimas ang tuktok ng ulo niya. Ang aking asawa ay talagang hindi isang makulat na babae. Nakipag-ugnayan si Paige sa crew pabalik sa hotel at nagulat pabalik kay Shannon, Director Fallon, may pinapadala sila ngayon dito. Hiniling sa amin na maghintay sa lugar. Kabanata 2287. Tumango si Shannon. Sa wakas ay dumating ang tulong sa pinangyarihan mga 8:30 AM, at lahat sila ay sumakay sa minivan, umalis sa mga bundok, at bumalik sa hotel sa paanan ng bundok. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang ibang mga tripulante.
Naglakad si James papunta kay Daisy. Bumalik na rin kayo sa wakas. Buong gabi akong nag-aalala. Inilagay ni Daisy ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran, na tila siya ang palaging may kontrol sa buong sitwasyon. Ano ang dapat ipag-alala? Isang blizzard lang, di ba? Ngumisi siya. Sa tingin ko sa asawa mo dyan, hindi ka man lang matatakot sa apocalypse, di ba? Bumalik sila sa kani-kanilang kwarto, naligo ng mainit, nagpalit ng malinis na damit, at bumaba sa restaurant para mag-almusal. Uminom si Daisy ng isang mug ng mainit na almond milk at nabuhayan muli sa lahat ng pagod habang umiinit ang kanyang tiyan. Umupo si James sa tapat niya, dala ang kanyang plato ng almusal at tumingin sa paligid. Bakit hindi nandito ang asawa mo para mag-almusal? Kinuha ni Daisy ang kanyang tinidor at sinimulang kainin ang kanyang pasta. Siya at si Director Fallon ay kumakain ng magkasama sa silid. Daisy, natigilan si Daisy ng ilang segundo, lumingon kay Zephyr, na papalapit sa kanila, at nagbigay ng magalang na ngiti. Zephyr, tinitigan ni James si Zephyr nang hindi nagsasalita. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Zephyr ng diretso na para bang wala siya doon. Nakakaluwag na makitang ligtas at maayos ka. Magsasalita pa sana siya, sumimsim si James ng almond milk. Kung hindi ako nagkakamali, kung nakabalik man siya rito ng ligtas at maayos ay wala talagang kinalaman sa iyo. Tinapakan siya ni Daisy. Umiwas ang tingin ni Zephyr, at ngumiti siya. Pagkatapos ay iiwan kita sa iyong pagkain. Saka siya diretsyong umalis, napatingin si Daisy sa likod niya. Simula nang dumating sila sa set, hindi na siya madalas na nakakausap ni Zephyr. Marahil ay dahil kay Knowles o sa nangyari sa dinner party. Tumingin si James sa kanya. Anong meron? Hindi mo kayang makita siyang umalis. Kumunat ang noo niya. Anong pinag-uusapan niyo? Ngumisi si James. Akala ko hindi mo kakayanin na makitang umalis ang kaibigan mo, pero hayaan mo akong bigyan ka ng babala bago ka masangkot sa anumang problema. Si Zephyr ay sikat na sikat sa aming mga crew, lalo na sa mga single na babaeng artista. Although may asawa ka na, binabantayan ka pa rin nila. Mag-ingat na huwag masangkot sa anumang anyo ng iskandalo. Kung tutusin, kung minsan ang bibig ng ibang tao ay napakasama. Pagtataka ni Daisy, paano mo nalaman? Ibinaba ni James ang kanyang mug. Alam mo ba kung sino ako? Nakikita ko ang kahit anong uri ng tao sa isang sulyap lang. Walang anumang nangyayari sa crew at cast ang makakaligtas sa aking obserbasyon. Kapag nagseselos ang isang tao, mabilis na mawawalan ng kontrol ang mga bagay-bagay. Pagkasabi nito, mataimtim niyang pinaalalahanan siya, kailangan mo ring bantayan ang iyong asawa. Pagkatapos ng lahat, ang hitsura ng iyong asawa ay hindi mas mababa kaysa sa hitsura ni Mr. Gosling, kaya't huwag hayaan ang ilang mga babaeng may masamang intensyon na sirain ang iyong sambahayan. Napangiti si Daisy. Ito na ba ang panahon kung saan kailangan kitang purihin? Napakaganda mo. Pinunasan ni James ang dulo ng ilong niya. Hindi na kailangan yan. Alam ko kung gaano ako kahanga-hanga. Ilang B at C-list na babaeng artista na nakaupo sa di kalayuan ay tumingin sa pakikipag-ugnayan ni Daisy kay James. Ang aktres na napahiya kay James kahapon ay mukhang disdainful. Mayroon na siyang asawa, ngunit pinapanatili pa rin niya ang isang malapit na relasyon sa ibang lalaki. Tiffany, tigilan mo na ang pagchichismis sa kanya. Dapat alam mo ng husto kung anong uri ng background mayroon si Daisy. Wala namang magandang maidudulot sa iyo kung matutuhan niya ang sinabi mo. Napatingin si Tiffany sa babaeng artista na nagpaalala sa kanya. Bakit ka matatakot na paalisan niya tayo sa cast? Sinasabi niya sa lahat ng tao sa industriya na hindi siya nakarating sa kung nasaan siya ngayon dahil sa kanyang mga koneksyon. If she really has the guts to remove us from the cast, sasampalin lang niya ang sarili niya. Kumain ang babaeng artista na nakayuko at hindi na muling nagsalita. Hindi napigilan ng dalawa pang artista ang magchismisan. Napansin mo ba na parang laging nakapaligid sa kanya sina Assistant Director Gosling at James? I bet hindi kasing normal ang relasyon nila. Kabanata 2288. Lumamlam ang ekspresyon ni Tiffany. Bakit may kinalaman ito kay Assistant Director Gosling? Masasabi ko na hindi siya isang taong hanggal para mahalin ng isang babaeng may asawa na mahilig makipaglandian sa ibang lalaki. Nagtawanan ng dalawa at hindi na nagsalita pa. Pagkatapos nilang kumain ay umalis na sina Daisy at James sa restaurant. Nakatayo ang dalawa sa harap ng elevator at naghintay. Gayunpaman, nang bumukas ang pinto at lumabas ang mga tao sa elevator, hinayla ni James si Daisy, na patuloy na nakatitig sa kanyang telepono.
Sino ang nakakaalam na ang kanyang mga kilos ay mahuhuli ng kung sino mula sa malayo hanggang sa sabay silang pumasok sa elevator. Sa Slokavia, sa Baseburg, pumunta si Freya sa nursery para bisitahin ang kanyang sanggol. Sinulyapan niya ang maliit na figure sa incubator sa bintana, at malapit nang matuno ang kanyang puso. Freya, lumingon siya at bahagyang nagulat. Mrs. Goldman, ngumiti si Maisie sa kanya at pumunta sa bintana. Hindi ba kaibig-ibig ang sanggol? Tumango si Freya. Oo, siya ay talagang kaibig-ibig. Nilinggan siya ni Maisie. Ang makita ang sanggol na ipinanganak ng isa ay isa sa pinakamasayang sandali sa buhay ng sino man bilang isang ina. Sa ngayon, sa tingin ko dapat ay naranasan mo rin ito. Bumalik ang mga mata ni Freya sa sanggol, at tumawa siya. Naranasan ko na talaga. Freya, salamat sa panganganak ng isang anak na babae para kay Colton. Natigilan si Freya at napatitig kay Maisie. Napatingin si Maisie sa sanggol sa bintana. Sana ay maaari kang sumulong kasama si Colton at samahan siya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Napaawang ang lobby ni Freya at tinitigan ang bata sa incubator room. Ang sanggol na ito ay hindi lamang ang bono sa pagitan natin kundi ang bunga din ng ating pagmamahalan sa isa't isa, kaya paano ako magiging malamig ang dugo upang umalis? Nagtanong si Maisie ng may labis na interes. By the way, pinangalanan ba ninyong dalawa ang sanggol? Umiling si Freya. Hindi pa. Kung gayon ay naisip ko na ito para sa iyo. Ay nalalaya ni Maisie ang kanyang baba, pinag-isipan ito ng malalim, at pinitik ang kanyang mga daliri. Tawagin natin siyang Hope, na nangangahulugan ng pag-asa. Sa kabilang panig ng lungsod, dumating ang pulisya upang arestuhin si Ronald, na sinasabing tinangka niyang patayin ang kanyang asawa, at dinala siya pabalik sa presinto upang tumulong sa investigasyon. Umupo si Ronald sa interrogation room at itinanggi ang bawat akusasyon. Niloko ko ang asawa ko, pero bakit ko papatayin ang sarili kong asawa? Nasugatan lang siya ng hindi sinasadya. Nagtaas ng tingin ang pulis. Sigurado ka bang wala kang planong patayin si Mrs. George? Mabilis na paliwanag ni Ronald. Oo naman. Wala ako doon para patayin siya. Natulak ko lang siya ng hindi sinasadya, nahulog siya. Hindi ba't pinapunta ko siya sa ospital sa wakas? Ibinaba ng pulis ang kanyang panulat at idinagdag, Mr. George, ayon sa aming investigasyon, hindi mo naisip na iligtas si Mrs. George noon at sinubukan mo pang tanggalin ang kanyang katawan para itago ang lahat ng ebidensya laban sa iyo. Kung hindi dahil sa ibang tao na nakahanap kay Mrs. George bago pa mangyari ang mas masahol pa sa kanya, natatakot akong patay na siya, tama ba ako? Naninigas ang ekspresyon ni Ronald. Ano, paanong posible iyon? Sino nagsabi sa'yo niyan? Pinagkrus ng pulis ang kanyang mga kamay at itinukod ang kanyang mga siko sa tuktok ng mesa. Nakuha namin ito mula sa patoto ng iyong may bahay, si Miss Bluman, na nasa eksena rin noong panahong iyon. Unti-unting lumamlam ang ekspresyon ni Ronald. May nakaparada na sasakyan sa harap ng ospital. Tumingin si Colton sa kanyang relo, inayos ang kanyang suit, at lumabas ng sasakyan. Pagdating sa VIP inpatient Department ng Gynecology Department, huminto siya sa labas ng pinto ng ward. Akmang bubuksan na niya ang pinto, nakarinig siya ng mga tawa na nagmumula sa kabilang gilid ng pinto at napagtanto niyang pag-aari sila ng kanyang ina at ni Freya. Itinulak ni Colton ang pinto at pumasok. Si Maisie ay nakaupo sa tabi ng kama, ang kanyang sanggol na anak na babae ay nakasuot ng swaddle at nakahiga sa mga bisig ni Maisie, habang si Freya ay mahigpit na hinawakan ang kanyang maliit na kamay at hindi ng ahas na magbigay ng labis na puwersa. Colton, dumating ka na. Gusto mo bang yakapin si Hope? Pag-asa, kumunat ang noo niya. Sino ang taong nagpangalan sa kanya? Bumangon si Maisie kasama ang anak. Oo, ito ang pangalan na pinili ko para sa aking munting apo, Hope. Tinakpan ni Colton ang kanyang noo gamit ang kanyang palad, na naglalabas ng naiinis na ekspresyon gaya ng lagi. Jeez, ang galing mo talaga pagdating sa pangalan ng mga bata, ha? Kabanata 2289. Ikaw brat, sinasabi mo ba sa akin na ayaw mo? Kinabig ni Maisie ang sanggol sa kanyang mga bisig patungo sa kanya. Mas mabuting gumawa ka ng pangalan na gusto mo para sa iyong anak sa harap niya ngayon. Kung tumawa siya, papangalanan namin siya gamit ang pangalan na gusto mo. Pero kung umiyak man siya, kailangan mo na lang tanggapin ang katotohanan na tatawagan siyang Hope habang buhay. Nagdududa si Colton. Maaari ba, maiintindihan niya ba ito? Ikinaway ni Maisie ang kanyang kamay. Maiintindihan man ito ni Hope o hindi ay ang pinakamaliit sa iyong mga alalahanin.
Go for it now. Tinitigan ni Colton ang maliit na batang babae, na mukhang medyo kulubot pa rin sa lampin, at tila medyo nahihiya. Hindi talaga ako competent pagdating sa pagpapangalan sa sarili kong anak. Tumingin siya kay Freya. Natigilan si Freya ng ilang segundo. Huwag mo akong titigan. Wala akong maisip na mas magandang pangalan kaysa sa Hope. Nag-cross arms si Colton. Ang pangalan ng kapatid ko ay Daisy, ipinangalan sa bulaklak na Daisy. Kung tatawagan ko ang aking anak na si Hope Goldman, magkakaroon ng napakaraming pangalan sa pamilya na karaniwang ginagamit sa Slovakia. Ngumisi si Maisie. Sinong nagsabi sa iyo na tatawagan siyang Hope Goldman? Naisip ko na ang buong pangalan niya. Ito ay magiging Hope One Goldman. Agad na pinabulaanan ni Colton, kung iyon ang naisip mo, mas gusto ko si Hope Nie. Medyo natarante si Maisie sa mungkahi ni Colton. Napasapol si Freya sa kanyang noo. Mas masahol pa ang tunog ni Hope Nie kaysa kay Hope One. Mas gusto ko siyang tawaging Hope One. Ang Hope One Goldman ay mukhang makabago at tiyak na bihirang gamitin. Hinaplos ni Colton ang kanyang baba at tinitigan ang kanyang anak ng matagal. Paano si Charm? Parehong nabigla sina Maisie at Freya. Pangalanan mo ba ang iyong anak na Charm? Ito ay maikli para kay Charmaine Goldman. Kinuha ni Colton ang maliit na sanggol sa kanyang mga bisig. Ito ay nangangahulugan ng kagalakan at kagalakan. Hindi ba maganda iyon? Natigilan si Freya. Kagalakan at galik, ha? Marahang sinundot ni Colton ang kanyang maliit na pisngi gamit ang kanyang mga daliri. Nay, tingnan mo, hindi ba siya nakangiti? Nagpout si Maisie. Anong oras para magbigay ng napakatalino ng ngiti? Okay, parang ang pag-asa ko sa kanya na matawag na Hope ay nawala na ng malay. Iminungkahi ni Freya, ang gitnang pangalan ng sanggol ay maaari pa ring maging Hope, di ba? Natigilan si Maisie, sa katumango. Totoo naman, tawagan natin siyang Charmaine Hope Goldman. Pagkaalis ni Maisie, binuhat din ng nurse ang sanggol pabalik sa nursery. Sumandal si Freya sa kama at tumingin sa kanya. Bakit ka nandito? Hindi ba dapat sobrang abala ang kumpanya kamakailan? Umupo si Colton sa upuan sa tabi ng kama. Maaari bang maging mas mahalaga ang mga gawain ng kumpanya kaysa sa sarili kong anak? Hindi sumagot si Freya sa tanong na iyon. Napatingin si Colton sa kanya. Malapit ka ng ma-discharge, tama. Pinaikit ni Freya ang kanyang mga mata. So, paano kung ma-discharge ako sa lalong madaling panahon? Sumandal siya sa upuan. Wala namang importante. Pag-uusapan natin yan kapag na-discharge ka na. Napukaw ang kanyang kuryosidad. Bakit hindi mo na lang sabihin sa akin ngayon? Ngumiti si Colton. Hindi ko lang sasabihin sa iyo ngayon. Humiga ulit si Freya sa kama at tumalikod sa kanya. Matutulog na ako. Tumawa siya ng malakas. Mahilig kang matulog noong buntis ka at napakaraming tulog noon. Paano ka pa rin inaantok pagkatapos manganak? Kung patuloy kang matutulog ng husto sa hinaharap, tataba ka at tataba ka. Umupo agad si Freya. Colton Goldman, ang ipinangako mo sa akin noon ay kalokohan mo lang, di ba? Sabi niya, mas maganda ang pakikitungo niya sa akin. Kapag nanganak na ako, anong klaseng kalokohan iyon ng kabayo? Ang unang ginawa niya pagpasok niya ay halatang nakikipagtalo sa akin. Napangiti si Colton ng walang sabi-sabi. Dinala ni Leonardo sa kanya ang anak ni Gina, at napaluha ito at niyakap ito nang makitang ligtas na ito. Amos, saan ka nagpunta nitong mga araw na ito? Sobrang nag-alala ako sa'yo. Sagot ni Amos, Mommy, may kasama akong lalaki. Sabi ng lalaki, si Daddy daw ang nagpatuloy sa akin. Napakabait niya sa akin at binilhan niya ako ng maraming laruan. Hinaplos ni Gina ang kanyang pisngi. Ayos lang ngayon, basta nakabalik ka ng ligtas. Hinding-hindi ako papayag na may maglagay ng isang daliri sa iyo, hindi na mauulit. Pagkatapos ng pinakahihintay na muling pagkikita, hiniling niya kay Amos na bumalik muna sa bahay at saka tumingin kay Leonardo. Mr. Pritchard, si Ronald ay walang iba kundi isang walang pusong tao. Ayokong makasama siya ng isa pang araw. Gusto kong magsampa ng divorce laban sa kanya sa lalong madaling panahon. Kahit hindi ko ito ginagawa para sa sarili ko, kailangan kong gawin ito para kay Amos. Ngumisi si Leonardo. Huwag kang mag-alala, tutulungan ka namin sa lahat ng mga pamamaraan. Kabanata 2290. Kinabukasan, ibinigay ni Gina ang lahat ng ebidensya sa korte. Lahat ng ibinigay niya ay ipinakita sa korte na niloko siya ng kanyang asawa, ginawa siyang biktima ng karahasan sa tahanan,
at tinangkapang agawin ang kanilang biolohikal na anak upang pilitin siyang magsampa ng diborsyo nang hindi humihingi ng kahit isang sentimo. Hiniling niya sa korte na ilipat ang mga bagay sa lalong madaling panahon. Nagbigay din si Darian sa korte ng mas mahalagang impormasyon at ebidensya na nagtuturo sa katotohanan na sinadya ni Ronald na patayin ang kanyang asawa. Hindi ito inisip ni Gina at nabigla ito. Siya, gusto niya akong patayin. Tumango si Darian. Pagkatapos mong himatayan sa kinaroroonan ni Miss Bluman, si Mr. George ay hindi nagpakita ng anumang intensyon na iligtas ka. Sa halip, binalak kanyang patayin at ilibing ang iyong katawan upang maalis ang lahat ng ebidensya. Mamatay ka sana noong araw na iyon kung hindi narinig ng iba ang kaguluhan at sumagip sa iyo. Namutla ang mukha ni Gina. Anong klaseng lalaki ang napangasawa ko nitong mga taon? Gusto talaga akong patayin ng asawa ko para sa isang mistress. Siya ay orihinal na hindi plano na ipaglaban ang kanyang kalahati ng kasal. Kahit na kailanganin niyang iwan ang lalaki nang walang nakukuha kahit isang sentimo, maghahain pa rin siya ng diborsyo. Ngunit nang marinig niya ang balita, siya ay lubos na nadismaya. Huminga ng malalim si Gina at nagngalit ang mga ngipin. Nais kong umalis sa kasal na ito nang hindi humihingi ng anumang kapalit. Gayunpaman, dahil kaya niya akong tretuhin ng walang awa, kaya hindi ko naisip na kailangan kong dumamay sa kanya. Matapos magsampa ng kanyang diborsyo, pinakinggan ng korte ang lahat ng kanyang mga kahilingan at dumating sa isang sentensya. Ang pag-iingat ng anak ay mapupunta sa asawa, ang bahay na binili ng magkabilang panig ay mapupunta rin sa asawa, at ang asawa ay kailangang magbayad sa asawa ng $20,000 bilang reparasyon. Matapos umalis sa korte, nag-tweet si Gina ng ilang paglalarawan ng higit sa 1,000 salita sa kabuuan sa Twitter, na nagsasabi na natutuwa siya na sa wakas ay makakapag-divorce na siya. Hindi nagtagal, ni-retweet ng maraming netizens ang kanyang mga tweet, at nakapasok siya sa ika-6 na pinakasikat na listahan ng paghahanap sa linggo. #I didn't expect na may follow-up sa nangyari noon. Malas talaga si Mrs. Gina George na napangasawa niya ang ganyang top-notch scumbag. Hashtag normal sa mag-asawa na magkaroon ng common property pagkatapos ng kasal. So, I won't say shit about this scumbag who has no bottom line when it comes to cheating on his wife, but how dare you ask your wife to live without asking for a single senador. Dahil lang siya ang breadwinner ng sambahayan sa buong taon. Hashtag siya ay pinaghihinalaang nagtangkang patayin ang kanyang asawa. Wala talagang moralidad ang shitsack na ito. Dapat mamatay na lang siya. Sa loob ng isang motel room, sobrang dim ng ilaw. May mga walang laman na lata ng beer na nakalatag sa buong sahig, at ang buong silid ay napuno ng amoy ng alak. Si Ronald ay nakasandal sa dingding na may balbas at bigot, at ang kanyang ekspresyon ay mukhang madilim. Isang abiso tungkol sa desisyon ng korte hinggil sa kahilingan ni Gina na maghain ng diborsyo ang lumiwanag sa screen ng cellphone na nagpapakita ng mahabang listahan ng mga notification. Kabilang sa mga ito ay higit sa 100 ng mga hindi nasagot na tawag at text message mula sa mga empleyado na nagpapaalala sa kanya na i-cash ang kanilang mga tseke. Inihagis ni Ronald ang telepono sa dingding, at nabasag ang screen. Tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga palad at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Jessie Bluman, asong babae ka. Mahal na mahal kita, how dare you betray me? Sa shopping mall, dinala ni Cameron si Didi sa tindahan ng mga damit ng mga bata. Personal niyang pinili ang higit sa ika-20 ng Setyembre ng mga damit pang taglamig para kay Didi. Kabilang sa mga ito ang isang dakot ng maliliit na palda at maliliit na Amerikana na may mabalahibong tainga sa kanilang mga talukbong na mukhang maganda at maganda. Didi, ano sa tingin mo dito? Hindi ba ito mukhang particular na cute? Nandoon siya para pumili ng damit para kay Didi, pero mukhang mas excited pa siya kaysa kay Didi. Hinatak ni Didi ang laylayan ng damit niya. Tita Cameron, ang dami mong napiling damit. Hindi ko maisuot lahat. Yumuko si Cameron para tignan siya. Huwag kang mag-alala. Pumili ako ng mga damit na mas malaki ng isang sukat kaysa sa iyo ngayon para maisuot mo pa rin kapag tumangkad ka ng kaunti sa susunod na taon. Tumagilid ang ulo ni Didi. Magiging napakamahal ba nila? Ngumisi si Cameron. Hindi naman sila mahal. Hindi ko naman sila binabayaran ng pera ko. Hindi alam ni Didi kung ano ang ibig sabihin ni Cameron na hindi mahal, ngunit hanggat hindi mahal, tatanggapin niya ang mga ito. Hiniling ni Cameron sa kanya na pumili ng higit pa sa kanyang sarili, at nagustuhan niya ang kompletong set ng damit, robe, at bota na ginagaya ang kasuotan ng Little Red Riding Hood habang ang lace bow sa kwelyo ay nakakuha ng atensyon ng batang babae.
Lumapit siya at hahawakan na sana ang damit ng hawakan ng isa pang kamay ang kapareho niyang damit. Nagulat si Didi at napalingon sa batang babae sa tabi niya, na mukhang mas matanda sa kanya ng ilang taon. Ang batang babae ay natigilan din sa isang segundo ngunit pagkatapos ay mabilis na sinabi, "Ako ang unang nakakita ng damit na ito."